masarap yung mga paninda nila. Sinigang na ulo po, sinigang na baka. Halo-halo po yung mga kumakain sa akin, sir. Merong mga rider, estudyante, mga nagtatrabaho. Mabilis tayong umalis at tayo dadako naman papuntang Quezon City dahil meron daw doon na sinigang na kakaiba ang luto at lasa. Sinigang pare, sir, kasi yung sinigang ko, sir, is may taba siya ng baka, sir. Na talaga naman daw na di ka magsisisi at hahanap-hanapin mo talaga kapag natikman mo. Sulit yung dayong. So, ito dapat yung mga pinupuntahan nyo, binabalikan nyo. So ano pa hinintay natin? Sabay-sabay natin panoorin. Tara na, let's go! Kaya Food Vlog. Eto na nga, nandito na tayo sa second stop natin. Etong sinigangan sa Mindanao ni Sir Dom. Yung sinigang naman niya ay kakaiba. May mga taba ng baka, kaya malapot. At the same time, may may ginadgad din na gabi. Kaya yung lasa niya talagang pasado sa mga sa mga kumakain dito. Kadalasan kumakain dito mga taxi driver, mga rider, mga lalamove. So wag na natin patagalin pa. Tikman natin tong sinigang sa Mindanao. Ako nga po pala si Doms Castro, sir, ang may-ari ng sinigangan sa Mindanao. May ino-offer po kami, sir, dito ng sinigang. Sinigang na ulo po, sinigang na baka, sinigang na bagnet, tapos sinigang na bulaklak, dinakdakan. Jempo, inasal, at saka lutong ulam po na bopis, at saka dinuguan, at saka Bicol Express. Pinaka-bestseller po namin dito, sir, is yung sinigang at saka yung dinakdakan, sir. Sir, iba-iba eh. May mga rider, kasi budget meal lang po, sir. May mga rider, may mga nagtatrabaho, may mga estudyante. Kasi, sir, budget meal lang din po, kaya kahit papaano target din po natin yung mga di masyado mamahal na Nag-start po to, sir, 2024, August. Magto 2 years na po kami itong August na darating. Nagkaroon po ako ng struggle, sir. Katulad po ng nagluluto po ako dati, sir, sa garahe lang, sir. Pero malaking peso naman, sir. Yun nga lang, pagka umuulan, sir, pag mainit, ayun po yung mga naging struggle po sa akin. Pati yung nagkaroon po ako ng peso dito sa kabilang kanto. Pagka umuulan, binabahawa po yung pesto namin. Ayun po yung mga naging struggle po dito sa pagtitinda ko ng sinigang. Ang presyo po ng paninda ko, sir, yung panga po namin, yung sinigang na panga ng baboy, nagkakahalaga po siya ng 200. Meron din naman po siyang 220, meron din naman po siyang 150. Tapos sa sinigang na bagnet naman po namin, sir, ang halaga lang po niya 65. Pagka gusto niyo po ng may rice, mag-add lang po ng 5 pesos para 70 pesos. Tapos sa sinigang na bulaklak naman namin, sir, ganun din po, 70 pesos pagka may rice. Sa sinigang na overload naman po namin, sir, yung only rice, 125, may kasamang soft drinks. Yung kasama naman nun, sir, bulaklak at saka bagnet. Tapos meron din kaming sir, sinigang na baka. Yung sinigang na baka naman namin, sir, 85 pesos with rice na po yun. Dinakdakan, 75 pesos with rice na rin po. Yung puro with rice po yung mga putahe po, ay mga paninda po natin dyan, sir. Invite mo naman sila dito sa mga hindi pa po nakakatry ng paninda namin, baka gusto nyo pong subukan. Promise, sir, pagka hindi masarap, babalik po namin yung pera nyo. Meron po kami social media, sir. I-search lang po nila yung Sinigangan sa Mindanao. Ito po yung pangalan, Sinigangan sa Mindanao. Nagdi-deliver po via Lalamove lang po. Mag-PPM lang po sila sa amin sa page namin. Kapag po, may magre-reply naman po sa kanila para ma-deliver po. For pick up lang po kami ng Lalamove. Hindi po kami magbubuk. Nila po yung magbubuk para makapagpa-deliver po sa kanila. So yun, at finally, nandito na tayo sa may Mindanao Avenue. Once again so etong Mindanao Avenue na to, nasa side siya ng Sampaloc, Maynila. So, ipin nyo lang sa location yung Sinigangan sa Mindanao at makikita nyo na. Ngayon, tikman na natin to. Second stop natin, etong Sinigangan sa Mindanao. Nakita nyo yan? Ito ay mga taba ng beef. Sinigang. Tapos may taba ng beef. Pero ito, ulo to ng baboy, ha. Pakita ko sa inyo kung gaano kalaki to.
200 pesos. 200 pesos yan, ha? Ganyan, kalaki. Ang pinagkaiba niya, yung sauce niya, ayan o, malapot. Ayan o, kahit ganyanin mo lang siya ng plastic spoon to, ha? Oh. So yung sabaw niya, may mga, ayan o, taba ng baka. Ayan. Tikman na natin to. Yung asim niya, sakto lang. Mukhang ginadgaran to ng gabi. Kaya malapot siya yun. So, ito dapat yung mga pinupuntahan nyo, binabalikan nyo, na hindi kayo magsisisi. Baga, sulit yung dayo. Yan. Masarap talaga yung mata. Kahit sa lugaw, the best talaga yung, yung mata. Malambot talaga siya. So, isa rin sa mga pinagmamalaki dito sa sinigang sa Mindanao ay etong kanilang dinakdakan. Ayan. Kanya naman. So, iba kasi, crispy. Pero ito kasi, parang inihaw ata siya. Kaya, siyempre, pag inihaw, hindi naman crispy. Kasi sa mga hindi nawawala. Sa mga best seller na ito. Tapos, itong liempo, hindi rin ito nawawala. Pinagayat na lang natin kanina. Pero nung inihaw naman siya, nakita nyo naman. Liempo, ayan. So sabi ko nga sa inyo, bukod doon sa dinakdakan, sa sinigang na panganang baboy, sa liempo, may mga additional silang ulam, kagaya na itong bopis. So Thursday saka Friday is bopis day. Yung iba munggo eh. So tikman natin. Sarap. So from Monday to Sunday, bukas sila ng alas 3 ng hapon hanggang alas 12 ng gabi. O hanggang sa maubos yung paninda nila. Tawag ko nga dito sinigang pares. Ayun, no? May taba ng taba ng baka. Saka isa lang ata yung nagtinda ng sinigang na may ginadgad na gabi. So isa na namang masarap na sinigang yung ating natikman dito sa may Mindanao Avenue. Ito yung sinigangan sa Mindanao ni Boss Don. So palagi nyo tatandaan, palagi kayo mag-iingat dahil love kayo ng Tito Don nyo sa Canada Dire nyo.